Di ba ang sasabihin ko kanina, kaya iba ang pasabi sa akin ni Lord? Alam niyo, na-envision ko in the future, hindi lang nakahati ang mga workers na magtipon-tipon. Kundi puno kung saan man lugar. This is the first part that we are doing, and it is very, very good. Therefore, next year, we would have to say, I will take this to Brother Matt, all of us workers need really to experience whatever every year. Amen ba? Amen! Amen. Okay. Inspirational ako, di ba? Pagpapaan ng mamala na dahil gathering, para yun tayo lahat. Pero ngayon, hayaan nyo lang muna. Sir, but, we are all called by God, di ba? Many are called, but few are chosen. Amen ba? Kayo lahat nandito, hindi kayo ng Panginoon. Amen ba? Amen. I think all of you are familiar with Sister Lucy. You have seen her. She has planted the church here also with you guys. And she worked hard for it. But one of the best things, there's no basis of comparison. But one of the best things that I admire in her is that in her service with God, walang reklam, no reklam. Amen ba? Yes! Alam niyo, yung last statement sa kanya, yung last statement niya, when she came back, the last time that we were in London, after that she went directly to the Philippines. She came back. That was the last time she came back to us. She forced me punta sa Canada. I have given all the reasons that I cannot go with her. But in spite of that, she adjusted her schedule so that I can go with her. Ganon siya at hindi pa nag-request. Pagdating natin sa airport ng Vancouver, alam mo kung anong sinabi niya, ay, salamat. Sabi bakit? Kasi, Maya, ngayon hindi ako ini-expect ng security. What do you mean, Sister Lily? Sabi niya, alam mo, mahirap itong kalagayan ko. Since 2001, na mag-9/11 ang Amerika, remember yung Twin Tower? Pagdaan ko siya sa mga airport nila, airport security, ini-inspect ako. Di ba kay Bakya? Nalagya yung niya, Bakya, nalagay? Akala daw ng mga inspector, bomba yan sa Eusalo. But take note, sometimes daw, dadating siya doon sa madilim. Tutusukin ang point niya, just to know that he is not bringing any bomb at all. So can you imagine kung kayo yun, lilipat kayo every month, tapos yun ang madaanan ninyo? Kaya, mahirap maglingkod sa Panginoon. Amen ba? Pero, masarap because we are waiting in heaven, we will see each other, we will be happy with each other. Amen ba? Amen. Amen. So, this still relates to how we can serve God, how we are being called by God. So, sa akin naman, hindi ko naman inisip, hindi ko rin, I cannot imagine myself standing in front of you here, na magaganto. Kasi kung tatanungin niyo ako, hindi. Talagang hindi. Marami akong pinagkaabalahan sa buhay. But if God calls you, you can never say no. Amen ba? Maraming tayong kapagdaanan dyan. But then, we can have to say, yung tatanungin ka rin yes kanina, na yes Lord, yes Lord. Yes talaga yung Lord. Amen ba? Ang hirap. So after all those times, ako tayo talaga sa Sister Lucy. Akala ko, yung laro-laro lang yung sa akin, ng first 6 months na talaga sa Sister Lucy, okay lang sa akin. Pero nang mawala sa talaga si Sister Lucy, patay sa bata ka. I was praying that Sister Lucy would come back at Los Angeles to manage us all. But then, maybe sa pinilin tama na Lucy yung paghihirap mo for 20 years, di ba? Tama na yung pagsusok ng buhay mo, pagdaan mo para sa punta ka sa Amsterdam, papasara
pupunta ka lang sa Pilar or wherever. Di ba? So, inalaw yan ni Lord. So, dumating ang point na nawala si Sister Louise. And neither is my wildest dream that I will be assuming her position. Remember yung sabi kanina ng graduate? Position lang yan. Ano ginagawa ninyo yan? Mahirap yan. Pinag-ulo and everything. But, with God's hope, He cannot turn you back to that. So, sa una pagsabi ni Brother Mike, hindi ko pa alam yan. Dumating ka lang doon sa aking opisina, yung fact na you are appointed. No one acting, this will not appointed. Ako na ba? Oh my God. I know it's not easy, but with God's hope, we cannot say no. So the first thing that I asked Brother Mike, bakit? I have all the reasons to say no. Mahirap itong ipagawa. Then Brother Mike didn't answer me. Oh, okay, Brother Mike. Pero kailangan every week, kailangan makausap kita, bigyan mo ako ng oras. Dahil wala akong kaalam-alam dito. Kumayag na ko siya once a week. Pag hindi ako makatawag, siya ang tatawag. Yun ang maganda doon, ito kasi nag-rin. Dahil na, wala ka naman talaga akong kaalam-alam. Kaya then, Brother Lee, I kept on calling Brother Lee and ask, how, when, where, everything. Difficult with you, I mean. Ang first Wednesday na pasabi ko kay Brother Lee, bakit ito ang sagot niya? Si Jonah, inutusan ni Lord papuntang Nineveh. But, Jonah, hindi pumunta ng Nineveh, pumunta sa Alfred Springfield. Sumakay ng barko, tapos ang barko, malapit ng, di ba, magkamatay. Ang sabi ni Jonah sa kapitan, tapunin niyo ako, kasi ako nito, bagyo nito. True to the word, tinapon siya. Pero ang nangyari, may malaking pati na hintay. Kinain si Jonah, after 3 days, dinalaban siya sa Nineveh. So that was the result. The next Wednesday, nagbakit pa lang. Kasi, sa dati ko ba siya magiging English, kasi namatay ang asawa ko after a year, dati ay. So, wala nang maiwan dyan sa bahay, walang maiwan sa, hindi rin siya kaunting iniwanan, na negosyo. Now, we have been invested together for 20 years. Sabi ko, Brother Mike, bakit? Ito naman ang sabi niyang pangalawa. Si Moses, inutusan ng Panginoon, papuntang Egypto, sabihin doon sa hari, palayan ang mga Israelita. But then, sabi ni Moses, sino ako makipag-usap sa hari? Sabi ni Lord, don't worry, I'll be with you. No, Lord, ipadala mo na lang si Aaron, kapatid ko. Kasi ako, utang. Hindi ako magiging ng hari, siya ako makipag-usap. Sabi ni Lord, ikaw pa rin ang ipadala ko. Samahan ka ni Aaron. Yun ang sabi ni Lord. Sabi ni Moses, hindi ako pwede. Sabi ni Lord, anong dala mo? Ano nga yun? Tungkol. Baston. Okay, sabi ni Lord, bitiwan mo niya. Nang binitiwan niya ang basto na yung naging ahas, mukhang tutunaw si Moses ng ahas. That becomes my turning point to say, yes, Lord, I will serve you. So that's it. Ikinutulog ko ito sa iyo dahil mangyari niya sa lahat sa atin. And it is very hard to say no to God. Okay, pagkalit Wednesday, usap na naman kami. Okay, Brother Mike, paano kaya ito? Wala nang asawa ko, mag-uwi before, hindi ko tayo nag-create time, kahit nga noon, hindi rin ako umalis. Sabi niya, may negosyo ako, Brother Mike, and that is the leadership of my husband. I cannot complete it because namamatay ang asawa ko, yun pagdating ng happiness niya na kalimatin yung mga ano yan, mga cases na nalagyan ng mga make-up na parang practice na yun. Then sabi niya, paano kaya ito pinamin ko sa asawa ko na i-continue ko ang negosyo na pinagmulan niya. Sabi ko, Brother, paano kaya yan? Okay, Brother, dalawang araw sa siya tayo.
5 araw sa negosyo. Sabi naman niya, oo, Maya, ako meron rin akong negosyo. Kasi baka akala ng mga tao, kukunin natin yung mga pira nila. So, siguro na nila yung siguro yung hindi ka masyadong magkaludian. So, true to the word. Ako, okay. Alam niyo, pag mag-uulang pala kayo sa Panginoon, the Lord will make a way. Amen.